Hello guys, Gene Caralde here and welcome sa Gene Caralde Vlog. So thank you so much guys sa inyong mga lasamang pagsuporta dito sa ating vlog. Sa lahat ng nag-like, nagko-comment, share at subscribe sa ating channel. Thank you so much sa inyo. At kung di pa kayo subscriber guys, subscribe naman kayo. So yeah, it's been a while no na makapag-vlog tayo ng mahirap kasi makahanap ng time. Medyo busy ako. Nakita niyo na may mga ginagawa akong mga projects. So, hindi ako ganun yung oras ko is sobrang limitado lang ngayon. Pero, I've tried na mag-vlog ng mga reels, no, sa aking Facebook page. Kung di pa kayo subscriber sa aking Facebook page, follow nyo na lang, ayan. Pero yeah, I'll try to vlog again, no, para naman sa inyo, okay? So, let's go on. Pag-usapan natin yung natin ngayon, topic natin ngayon. And, tulad nga dyan sa title is, huwag kayong makikinig sa mga YouTubers tulad ko. Hindi, joke lang. Ganito kasi yun guys. If I remember na-expose ako sa woodworking before pa yung internet, nung panahon pa, well, syempre tatay ko, kasi woodworker din yung tatay ko, na ano rin ako sa kanya, pero hindi talaga ako interesado dati, nung bata ako. Nagka-interest ako nung medyo high school na ako, no? Kasi napanood ko yung mga programa sa Net25, no? Yung kasi yung first generation ng Net25, yun yung the best na Net25. At isa pa paborito kong ano doon, palabas doon is yung The New Yankee Workshop ni Norm Abram. In fact, si Norm Abram, ayan, si Lolo Norm, matanda na kasi siya ngayon, isa sa mga una ko naging idol, no, sa woodworking. And kasi ang galing niya ang galing niyang gumawa. And ang isa pa na nakakabilib sa kanya is lahat ng ginagamit niya is power tools. So gumagamit siya naman ng mga hand tools, manual tools, ganyan. Pero mostly sa ginagawa niya is power tools. And sobrang elibs ako dati nun sa mga power tools niya. Iba-ibang klase. Doon ako naka-encounter ng mga thickness planer, ng malaking table saw, ganyan. Kasi dati sa tatay ko, ang power tools niya lang is drill lang. No, drill. Yun lang. Wala ka siyang grinder eh. Wala siyang jigsaw, wala siyang circular saw. Pero meron siyang drill. Yun lang ang gamit niya. And then mano-mano na lahat. Pero nung nakita ko si Norm Abram na open yung ano ko, yung utak ko na, wow, ganito pala. So that means talaga hindi mo na kailangan maging master ng pagkakarpintero. Basta meron kang power tools, eh kaya mo maging karpintero, no? Ginawa niya equal lahat ng tao sa pag-woodworking, carpentry, no, guys. So yun. Pero syempre dati nangarap ako na magkaroon ng mga tools na kanya. Tapos dumating na nga yung internet era. And doon ako nagsimula na mag-YouTube. And ang una-una ko na sa YouTube is si Steve Ramsey, no, sa Woodworking for Mere Mortals. Siya yung talagang original na OG na idol ko na woodworker. Tsaka silang dalawa ni Matthias Wandel, by the way. Pero, syempre, pag may mga lumalabas na mga products, halimbawa si Steve Ramsey, syempre may mga lalabas siyang products, ganyan, syempre mga sponsored, di ba, ganyan. Hindi ko mapigilan na mainggit. Okay, so pag may nilabas silang product na ganito, ay gusto ko niyan, no? Gusto ko magkaroon ng ganito, ganyan, ng mga tools, ganyan, power tools or whatever na product ilabas nila. Pero nung nakuha ko na yung mga tools na yon, nung natupad na yung pangarap ko na magkaroon ng mga tools na yon, sabihin ko na sa inyo na hindi ako satisfied or na-disappoint ako doon sa mga tools na yon, yung mga lumalabas sa mga YouTubers noon na ina-advertise nila. Nung nagamit ko na is hindi naman pala ganun kaganda or hindi naman talaga siya useful para sa akin, no? And I'll explain kung bakit, okay? So, first of all, pag-usapan natin yung pinakasikat na mina-market or na sponsor kay Steve Ramsey, and that is the micro jig gripper. Okay, ito 'yon. Ayan. So ano ba yung micro jig gripper? Isa siyang uri ng push stick. Okay, safety feature siya or safety gadget or whatever, safety things na ginagamit mo pag gagamit ka ng table saw, jointer or router table, ganyan, na pangtulak ng kahoy para safe. Okay, so it's adjustable. Pwede mo siya i-adjust ng preference mo or kung kailangan mo mag-cut ng mga malilipis, no, na tin rips, no, ng mga malilipis na piraso ng kahoy. It's very effective. Sa ganung part, okay na okay siya and it's really safe, no, kasi hindi malayo ka sa blade, malayo yung kamay mo sa blade. And then yung pinipigilan niya na mag-binding
yung kahoy. Yun ang kasi ang delikado sa ano sa table. So kapag nag-bind yung kahoy, pwede yung mag-kickback, bumalik sa iyo. Ayun, it doesn't allow na mag-binding. Now, hindi syempre gustong-gusto ko yun dati, no? So sabi, micro-jig, the maker of the gripper, so, work safer, work smarter, magaganyan, di ba yung kay Mike, ano dati, kay Steve Ramsey. So, talagang gustong-gusto ko. Ang mahal ng gripper, yung ano na yan, yung micro-jig na yun, na gripper. Dati yata, nasa mga around 5K yata, 5,000 pesos na may, tas bihira lang yun dito sa Pilipinas. Wala sa ano, wala sa mga tindahan yun, syempre. Wala rin sa Lazada dati, wala kang Lazada dati. Ang alam ko lang na ano doon, nagtitinda ron na nabasa ko sa forums is sa Panda Hardware, sa may ano, sa may tawag ito, Aurora Boulevard, no, yung Panda, yon, or do sa ano, sa may Quiapo, yon. Doon lang ang meron, pero hindi pa ako nakarating doon dati. So, and mahal talaga siya. For a push stick na ano, for a push block pala, napakamahal niya, no, guys. So, ang nangyari is nagkaroon din ako noon, pero hindi naman micro jig. Copy siya. W when new na galing sa Banggood na gawa sa China. It's basically the same. So, parehas lang sila nung micro jig na yon. I think ano lang talaga siya, piniratang micro jig gripper lang talaga siya. And it's for a fraction of the price. Mas mura siya. I think nasa mga 2,000 lang yon. And so, siyempre, tuwan-tuwa ako. Pedal ako ng Banggood ngayon noon para matesting ko, di ba? And yes, it's effective pag-cut ng mga ano, ng mga tin, malilipis na kahoy, pero once I tried it na gamitin siya everyday sa tables ako, hindi ko siya nagustuhan. So hindi ko nagustuhan yung gripper na yon kasi ang ano ko sa kanya is kada magka-cut ka, kung hindi pare-parehas yung ika-cut mo, kailangan mo mag-adjust. And ang finicky yung adjustment niya, no? So ang hirap luluwagan mo yung tornilyo, ganyan. I find it very finicky. Tapos kapag ginagamit mo siya sa table, so gano'n, hindi kailangan itulak mo siya ng ano na kailangan itulak mo siya na sagad do sa ano na yung kamay mo mismo is lalagay sa ibabaw ng blade. Which is okay naman kasi meron naman siyang gripper, tsaka hindi naman naabot yung blade do sa mismong kamay mo, pero parang awkward yung gamitin ng gano'n. So, mas gusto ko pang gumamit nung aking traditional na mga push sticks, no, at push blocks, na medyo malayo yung kamay mo sa ano sa blade, tutulak mo lang ng ganon, dalawang kamay or dalawang push block, pwedeng push stick, dalawang push stick pwedeng gumamit o isa lang okay lang. So, mas gusto ko 'yon, mas prefer ko 'yon kaysa do sa ano sa mic ano do sa gripper na 'yon. I had that for like a year pero ginamit ko lang yata siya 2-3 times, no? Tapos binenta ko na siya at may nakinabang na sa kanyang iba. So, good for me. Pero, do I miss it? No, hindi ko siya nami-miss and I would not invest in another thing na katulad nun in the future. So, pangalawa naman guys na I think na overrated na tool na pinopromote ng mga YouTubers is yung Craig Pocket Hole Jig. Okay, so I don't know. Kung kayo ay enjoyer ng Craig at gusto nyo gumamit ng pocket holes, good for you. Pero para sa akin, it's so overrated. No? Sobrang ano lang sa kanya, sobrang overrated lang siya. So bakit? Well, nung una niyan, gusto ko rin magkaroon ng pocket hole jig, no? Kasi sabi ko parang parang cool naman ito, hindi mo na kayo pwede mong gawan yung cabinet na madali lang dugtong tapos hindi mo na kailangan na masilay, pwede mo itago yung mga screw holes, di ba? So, nangarap din ako dati nung nagsisimula ako and in fact gumawa ako ng sarili kong pocket hole jig kasi mahal pa dati yun eh. Pero nung nakapag-ipon ako ng konti, bumili ako nung Craig na I think R4 ba yun? Yung yung maliit lang na Craig. Tapos tinry ko siyang gamitin and okay naman siya, natuwa naman ako sa kanya. Tapos meron isang subscriber natin na nagbigay sa akin ng Craig na parang base. Tapos ginawan ko lang siya ng parang platform para pwede ko siyang gamitin na parang jig talaga. And that works fine, okay naman. Pero nung medyo tumagal-tagal na, parang sabi ko, parang naano rin ako sa kanya, parang nahihirapan na rin akong, hindi naman nahihirapan ako, na-annoyed na akong gamitin siya. Kasi every time you use it, kailangan mo pa siya i-set up, no? I-set up mo yung lock niya, 'di ba ganyan, tapos iayos mo pa, i-clip mo ganun. So, tapos paggamit ako pa ng mga special na na Craig na clamp, 'di ba? Tapos gamitan mo ng special na Craig na screws. Okay, yung Craig screws
hindi ano yan, mahal yan yung Craig screw, no? So magastos din yon. Tapos basta ang dami niyang para sa akin ang dami niyang disadvantage, no? Kaysa naman sa ginagawa ko na lang, na brad nails lang at screws lang, tapos mamasilya, mas okay na sa akin yun. Medyo matagal ng konti, pero para sa akin mas matibay pa nga kasi minsan yung pocket hole screws is hindi ako duda ako sa strength niya. O pwede siya pang lang, pang cabinet na ganyan na hindi naman load bearing. Pero I don't know, parang diskumpiyado ako na parang madali siyang bumigay, 'di ba? So parang but in special cases naman is okay rin yung Craig jig. In fact, meron pa akong Craig jig, meron pa ako dito na hindi siya Craig, pero meron akong nakatago na pocket hole dito. Ito, Enjoy Wood. From Banggood din to. I think this is better kesa doon sa, ano ba yan? So yung kung kumpara ko to doon sa Craig na, na gamit ko noon, mas gusto ko to kasi ito, solid siyang aluminum na yung kasing Craig, plastic yun yung insert niya lang yung parang metal ito, metal lahat, aluminum lahat. So, mas matibay to, mas mas stable siya. Pero, like I said, I just use that for some special na projects. Hindi ko gano'n yung ginagamit kung hindi naman kailangan. Siguro sa isang taon, mga 3, isa beses ko lang siya ginagamit. So sobrang rare na gamitin ko talaga yung mga pocket hole jigs. But again, if you guys are a pocket hole jig or pocket hole enjoyer, and yan ang lagi nyung ginagamit, good for you guys. So tuloy nyo lang yan. Okay. So isa pang I think overrated. And ito ginamit ko rin to Nabiktima rin ako nito dati, ang gustong-gusto ko to, pero ngayon parang ayoko na rin sa kanya is yung Fast Cap Glue Bot or yung cheaper niya equivalent ng Miles Scrap na glue bot. So ito 'yon, ayan. So ano ba yung na yan? Ito yung para ka ng glue, hindi mo na kailangan baliktarin yung lalagyan ng glue kasi sa ilalim yung daan ng glue pataas. So pipigay mo lang siya, in any position lalabas yung glue. Well, that's the plan. Okay, so okay yan. It works well kung hindi matutuyo yung glue. No? Kung hindi natutuyo yung glue doon sa pinaka leeg niya, yung swan neck niyang yon. Pag natuyo yung glue dyan, ang laking problema niyan. No? Kasi sigurado ako sa ganyan guys. Kasi ganyan nangyari sa akin doon sa doon sa Miles Scrap ko. Nung natayuan ako ng glue doon sa leeg niya, ang tagal ko nililinis. Inano ko pa lahat, pinore out ko pa lahat bago ko siya na-clear. It's so hassle nung na ganyan. Okay siya, effective siyang gamitin. If kung lagi kang gumagamit ng glue and laging gumagalaw yung glue, okay lang. Pero kung paminsan-minsan ka lang nagdi-DIY, nag-woodworking, kung gumamit ng glue, may chance na matuyo yung glue mo doon sa leeg niya, it's not advisable. I would prefer this, ito yung mga murang mga pangano ng ketchup, no? This is more effective. Kasi ito, pag natuyuan to ng glue, pwede mo sundutin, pwede mong hilahin yung natuyong glue. So satisfying pag nilinis tong mga to. And para tuloy-tuloy lang siya, kung wala ko nilagyan ng ganyan, and then nakagalang nila siya, pag tinatago ko na, ganyan siya para pag ginamit ko, tutulo agad yung glue. So it's more effective kaysa sa mga fast cap na glue bot na yan. Okay guys, so I think it's another overrated tool. You can live without that, no? Pero yeah, depende pa rin sa inyo kung na-enjoy nyo yan, edi okay lang, di ba? So yun. Okay guys, so yung mga nabanggit ko ito, these are no way bad tools. Okay itong mga to, magandang gamitin din itong mga to, and if kung ma-enjoy nyo sila at kung talagang useful sila para sa inyo, then go for it, di ba? Go for it. In fact, maglalagay ako ng mga link dyan, ayan, sa Shopee and sa Lazada kung sa sa vlog na ito para kung gusto nyo bumili ng mga, gusto nyo try nyo guys. Pero, para sa akin, there are better alternatives. Pero syempre, yung mga panahon na ganyan, kung yung mga YouTubers gumagamit ng ganyan, parang meron kang fear of missing out di ba? Gusto mo rin i-try, di ba? Pero pag na-try mo na, doon patunayan na kahit naman pala wala yan, kaya ko naman palang gawin. No? Yun. So, yun guys, sana may natutunan kayo sa vlog natin ngayon. I hope you enjoyed this and sana makapag-vlog ulit tayo next time, no guys? So, salamat sa inyong panonood. This is Gene from Gene Caralde Vlogs. Adios!